walking with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Kita naman ninyo, napaka-fresh overload pa rin ng beauty natin. Charot! So yun, so medyo pagod tayo at puyat kasi nga 'di ba? Parang anong oras na tayo umuwi kagabi. And then, nasayahan naman ako sa pinuntahan ko. Hindi ako nagsisi na umaten ako ng Miss Universe Thailand, no, 'di ba? Kasi naman ang bongga talaga ng kanilang production, ang bongga talaga ng mga eksena, at grabe ang kabuga ng mga kandidata. Plus, ang daming mga magaganda doon at ang daming mga gwapo. Charot! Umulan talaga ng gwapo yesterday. Pero ito talaga is a good experience. Kasi itong si Mr. International Thailand 2023, I'm looking forward talaga na makita to in person. Sobrang tagal na tagal ko na gustong-gusto tong makita. Actually, nung Mr. International nung nakaraang taon, in-invite naman ako ng organization. Kaya lang, dyan din yun sa The Mall Bangkapi. Tinatamad akong pumunta. Alam mo yon, ayokong pumunta doon kasi nung time yatang yun umuulan, kaya tinatamad akong umalis. Pero sila Makoy, talagang sabi sa akin, punta ka, kita tayo dito. Pero kung nagpunta ako doon, marami akong makikitang Pinoy kasi nandoon sila Mama J, nandoon sila Makoy. Talagang sobrang, sabi ko, winner. At ayun nga, sabi ko nga gusto ko nga makita tong si, gusto ko makita tong si Mr. King Goodburn. Oo. Doon pa lang sa national pageant ng ng Mr. International dito sa Thailand, ay talaga namang maingay na yung pangalan niya. Hindi talaga ako umaattend ng male pageant. Pero ngayon, interesado na ako. So kahapon, so, naglalakad akong pa ganon. Sabi sa akin, Mama Sam, andyan dyan si Kim. Kasi nakukwento ko nga doon sa mga vlogger dito sa Thailand na sabi ko, alam niyo, gusto kong makita yan si Kim. So, kahapon, nakita nila si Kim. Sabi ganon, Mama Sam, nandito si Kim. Tapos, ako naman parang, halimbawa, hanapin ko siya doon sa loob ng Maliit lang naman yung venue, pero alam mo yun, hindi ako yung tipong tao na parang hahanapin ko kung nasaan ka at saan ka nakaupo. Hindi ko gagawin yon. Maliban na lang siguro pag nakita kita, ayun, babatiin kita at kakausapin kita. Pero yung hahanapin kita, ay nako. So, eto na. So, yung dumaan si Kim, dumaan siya sa harapan ko as in nagkasalubong kaming ganon. Kaya sabi ko, Kim, tapos talagang in-stop ko siya at sabi ko, kuha ako ng picture sa kanya. Yung unang kuha ko ng picture sa kanya, so syempre happy na ako. Kaya lang, pag-check ko, malabo. Sabi ko, nakakairita naman. Saka hindi ko siya nanamnam ng bonggang-bongga. Kaya ang ginawa ko, pinuntahan ko talaga kung saan siya nakapwesto. Timing naman, may Filipino friend ako na nandoon. So, chika-chika kami dalawa. Sabi ko, magpapapicture ako dito. So, syempre, ayoko naman yung sitahin ako ng mga na parang, so, wala naman ganon. Pero, talagang pinuntahan ko kung nasan siya at nilapitan ko. Sabi ko, mag-picture ulit tayo. Mabait si Kim kasi, talagang siya, accommodate people. Yung parang hindi ka mapapahiya sa kanya pag lumapit ka. Si Amanda, inisnab ko na kasi parang sabi ko, akala ni Amanda magpapapicture ako sa kanya. Sabi ko, hindi, kay Kim lang talaga. Nandoon si Miss Intercontinental. Kay Kim lang talaga ako nagpa-picture. Dead man na talaga ako kay Miss Intercontinental. Kasi nga, sobrang gusto ko magkaroon kami ng picture dalawa. So, I'm happy kasi nakapagpa-picture kami dalawa. So, yan. So, halos magkasintangkad lang pala kami. But, matangkad siya sa akin konti. Pag feeling ko kasi yung shoes niya kasi may heels. Ako kasi flat talaga yesterday. So, yun. So, sobrang saya ko. So, dream come true. O, diba? So, yun. Ganon. Nakakaloka. Ang saya-saya lang. Anyway, so, eto na. So, syempre nakita na natin yung result ng Miss Universe Thailand. So, ang tanong dyan, sino kaya ang itatapat nila kay Atisa Manalo? So, ako parang feeling ko ang itatapat nila kay Atisa Manalo ay si Phuket.
Phuket. Kasi si Phuket talaga, sobrang ganda talaga. Actually, kahapon doon, yung decision ng judges, as in talagang decision yun ng judges. Pero wala sila, ito yung para sa ganito, ito yung para, wala silang ganun, wala silang deliberation na tinatawag. Walang ganon. So, dumating na sila sa punto na parang kung sino yung first runner-up, kung sino yung second runner-up, ganon. Ang tindi nga nung labanan nila, dapat ganon sa atin, sa Pilipinas, yung parang dadaan sa butas ng karayom yung kandidata, di ba? Parang, alam mo yon yung parang magkaalaman talaga kung sino yung magaling. Ganon. Ayun yung hinahanap ko, hindi yung parang isang question lang, parang, sige, may panalo na kayo. Wag na tayo mag second question kasi baka pumalpak pa siya. Pero dapat ganon. Meron silang mga kind issue na dapat na tinatanong kung ano yung opinion sa mga kandidata. And then plus, dagdagan nila ng isang question lang. O, di ba? Na hindi naman yung parang naririnig na lang natin lagi. Kaya dito sa Thailand, natuwa talaga ako sa Miss Universe Philippines, sa Miss Universe Thailand. Kasi, ang question talaga sa kanila, ang titindi. Kumbaga parang may matututunan ka, ay okay, ganito pala yung opinion na dapat isagot dito. O, tama naman yung opinion niya, ganon. Anyway, so ayun na. So parang ang nakita ko, na ilalaban nila sa Miss Cosmo si Phuket. Kasi si Phuket talaga, grabe. Ang ganda-ganda talagang tignan sa entablado. Yung alam mo, may ibubuga talaga yung beauty na meron siya. Plus, nandoon na parang naaliw ako sa kanya kasi talagang she keeps smiling talaga. Yung smile niya talaga hindi talaga nawawala. Nakaganon lang siya. Ang ganda-ganda niya. Parang na-remind niya sa akin si Christy McGarry, gano'n. Sabi ko, parang yung beauty niya, maala Christy McGarry. Ang ganda niya talaga sa entabladong tignan. Kahit yung mga round na mga swimsuit, yung mga opening, sobrang panalo. So parang feeling ko, ayun yung makakatapat ni Atisa Manalo sa Miss Cosmo. So ngayon, ang tanong, sino pa yung mas malakas, si Atisa or eto? To be honest, syempre malakas pa rin si Atisa Manalo kasi syempre iba pa rin yung profile ni Atisa at iba pa din talaga yung magiging eksena ni Atisa. But naniniwala ako na may laban din ang Thailand sa Miss Cosmo kung ito yung ipapadala nila si Phuket. Kasi magaling talaga yung kanyang performance, tapos maganda, tapos talagang payat siya, tapos ano pa ba? Marunong sa com skills. Talagang kumakabog din ang com skills. And ayun, siguro kailangan lang talaga na maghanda ng todo-todo ni Atisa para masiguro na wala nang makakalusot sa kanya. Yung parang tipong laban kagabi ni Oppo na parang handang-handa siya sa lahat ng mga makakalaban niya at yung preparasyon niya sa sarili niya talagang ginalingan niya na para, alam mo yun, walang makakausag. Imaginein mo from swimsuit round, talagang umarangkada siya, plus nandoon na dumating siya sa punto na laban na talaga siya, lalo na yung sa evening gown, ay wala na makakatalo sa kanya. Lumabas talaga siya na para siyang reyna na may suot-suot na corona. Gusto ko yung evening gown talaga ni Oppo kagabi. Pero si Phuket, maganda din naman. Simple lang yung gown pero maganda ang eksena niya. Sobrang natuwa din ako sa kanya at sabi ko nga ay kabugera din to. Kaya ayun, so nag first runner up siya. Kung hindi to ipadala sa Intercontinental, feeling ko ipapadala siya sa Miss Cosmo. So, tignan natin kung ato man yung makakalaban ni Atisa Manalo, tignan natin, magkasubukan ng galing, di ba? Sa first round pa lang, magkasubukan na ng galing bago dumating sa Miss Universe. So, exciting kasi syempre, magandang pagtatapat to. Kung sakaling sila yung magtatapat ni Atisa Manalo, di good luck. Good luck sa Pilipinas and good luck syempre sa Thailand. And then, ayun, subukan natin kung sino ang magiging reyna. Di ba? So, kayo guys, ano ba guys ang tingin ninyo? Pag ito ba si Phuket ang nakalaban ni Atisa Manalo sa Miss Cosmo, tingin ba ninyo mahihirapan sa kanya si Atisa Manalo? Ako tingin ko naman hindi. Parang feeling ko sosolak. Charot, solak. Siyempre hindi natin pwede i-underestimate. Alam ko naman yon. Kasi mali mo, biglang, alam mo yung paghandaan niya talaga ng todo-todo ang Miss Cosmo, di ba? But ako naman naniniwala naman ako na nagpi-prepare ng bonggang-bongga ang pambato natin. Kaya parang feeling ko, sige lang, laban lang. Di ba? Magkasubukan ng galing sa
sa coronation night ng Miss Cosmo at kung sino man yung ipapadala ng Thailand. Isa yan sa mga nakikita ko kasi parang si Phuket kasi yung pinakamalakas. Pero naiisip ko din si Samot Sakon, baka ayun din yung ipadala nila yung fourth runner-up kasi ang puti-puti nito sa personal, sobrang ang ganda-ganda. Pero mahina yung caliber. Pero siguro kung magpapadala ang Thailand, I think the best na nilang pipiliin etong si Phuket o kaya si Ubon. Pag si Ubon naman, Diyos ko, arangkada to. Nakakaloka yung eksena nito. Pero tignan natin, malay natin, di ba? Kayo ba guys, tingin ninyo, pag si Ubon ang ipinadala nila, di ba, Miss Grand na ang labanan. Charot, so yun. Ewan, basta tignan natin kung sino ang aarangkada at sino nga ba ang i-appoint ng Thailand para sa Miss Cosmo 2024. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yun guys. Syempre, maraming salamat sa suporta at pagmamahal. Syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated din kayo sa aking mga chika. So guys, syempre, always keep smiling lang at laban lang. So maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.